Tips para po tayo ay hindi ma-terminate at tumagal sa bahay ng ating mga employer. So grabe mga baby loves ko, last week is na-renew ako, hindi pala last week, 2 weeks ago. At nag-upload ako ng videos dito mga baby loves ko, grabe, at saka sa ibang social media ko din. So may nagtanong sa akin, no, paano or mga tips, magbibigay daw ako ng mga tips, no, para tumagal sa ating mga amo or i-renew tayo ng ating mga employer. So ito nga mga baby loves, i-share ko sa inyo is all about my experience, kung ano yung mga ginagawa ko. So magbigay rin ako ng konting nakaraan ko, no, nakaraan. So grabe, dati mga baby loves ko, nandito ako sa labas kaya medyo maingay. Mga be, ayun, may napanood akong videos, tips yun, no, para tumagal sa bahay ng mga among Chinese. Kasi, ibang-iba yung mga among Chinese kesa sa, mga puti or yung mga Arabo. So, based sa aking experience, nakapagtrabaho ako sa mga Arabo, kumbaga Middle East country, mga be, no. Meron akong experience kung paano pakikisamahan din yung mga ibang lahi. So, iba naman itong pag-usapan natin, is all about dito sa Hong Kong, yung mga employer dito sa Hong Kong. So, dati nakakita ko ng videos, tips yun, no, kung ano yung mga dapat gawin para magtagal sa bahay ng mga amo at dapat iwasan. So, ayun, nagbigay yun ng aral sa akin na hanggang ngayon ay ina-apply ko pa rin. So, ngayon, i-share ko sa inyo yung mga tips na yun, mga baby loves ko, na ginawa ko kung bakit ako tumagal dito sa aking mga amo. So, ipakilala ko sa inyo yung sarili ko muna. Ako po ay talagang tamad, no? Tamad po akong klaseng tao. Pero dahil kailangan natin ng trabaho, dapat, no, gawin ng maayos ang trabaho kahit na tamad. So, bakit ako tamad? So, unang-una mga be, ayaw ko ng paulit-ulit na trabaho. Kapag tinrabaho ko na yan mga be, hindi ko na yan siya uulitin sa isang araw. Isang beses ko lang talaga yan gagawin. So, ganyan ako, no? Ganyan talaga yung ugali ko. So, mga be, sa mga galawan ko sa bahay ng mga amo ko, kilalang kilala nila ako. Kasi, from the start talaga ha, ito yung number 1 tips mga be. From the start, wag ninyong baguhin, no, ang daily routine ninyo. So, dapat walang magbago para yung mga amo natin ay hindi rin magbago. So, yung sa akin mga be, sa totoo lang, yung mga bahay dito talagang maliliit. So, sa mga nagbabalak mag-apply dyan ha, ang mga bahay dito, kadalasan flat lang or condo type. So, kumbaga sa mga, kumbaga residential home, mga be, ang iba ha, hanggang 3rd floor. Pero maliit yun siya. Maliit na bahay kung i-compare natin sa mga bahay ng mga Arabo. Kasi malaki yun. Tig ilang kwarto yung isang floor. Tig 7, ganun. Tig 6, 8, 10, ganun. Dito kasi tig-iisa lang. Kaya, ayun. Umaabot ng hanggang 3rd floor, pero maliit lang siya. Cute siya, kumbaga. Bihira lang talaga dito yung residential home. Kadalasan dito talaga building or flat. So, ayun. Dito kasi sa bahay ng mga amo ko, mga baby loves ko, i-share ko lang sa inyo ha, maliit lang yung bahay. So, dahil maliit lang yung bahay, so maliit lang din yung trabaho or konti lang yung trabaho. So, yun ang problema dito kasi hindi mo alam kung ano yung next na tatrabahuin mo. Ganun yun. Diyan ako nahihirapan nung bagong dating ako dito. Kasi kung iisipin 3 oras, 4 na oras, tapos na yung trabaho ko mga be. Pero dahil, iba yung ugali nga nila, no, sinusulit talaga yung bayad nila sa atin araw-araw. Kaya ayun, hindi pwede na patambay-tambay lang. So, ang gusto nila mga baby loves ko, grabe, dapat lagi kang gumagalaw or nagtatrabaho ka oras-oras. So, hindi nila bet yung paupo-upo ka lang. Ayun, hindi yun nila gusto. So, yung sa akin is, dati kasi ha, laging nagtatanong si amo, nung bago pa lang ako mga 1 week or 2 weeks, laging nagtatanong kung okay ba ako, okay ba yung trabaho, hindi ba, wala bang problema, ganun yung amo ko. Sabi ko sa kanya, hindi, kasi mas mahaba pa yung pahinga ko kaysa sa tinrabaho ko. So, natawa yung amo ko. Sabi niya, maganda nga yun. Sabi ko, okay ba yun? Siyempre natatakot ako kasi may termination. Sabi ko, okay ba sa inyo na gano'n, na tanghali pa lang tapos na yung mga trabaho ko, tapos antayin ko naman si baby na syempre gumising, matulog kasi yung mga 3 or 2, tapos gigising ng 4 or 5, yung dati yung baby pa siya, tapos saka na magkakaroon ng trabaho ulit kapag nagising si baby. So sabi niya sa akin, pwede ka naman magpahinga, ang importante nagawa mo na lahat ng trabaho mo sa isang araw. Yung schedule na ibinigay daw sa akin, dapat magawa ko yun, no? Lalong-lalo na yung mga pinaka-importanting gawin o trabahuin, dapat magawa ko siya mga be, o dapat kong trabahuin. So, yun yung sinabi sa akin. Sabi nila, kapag tapos ka na sa mga trabaho mo, pwede ka namang umupo, magpahinga ka. So, ayun mga be, yun ang ginawa ko. Sabi ko sa sarili ko, time management lang pala kulang dito sa akin. Sabi ko, trabaho ako start kasi ng trabaho ko mga baby love sa mga 6:30 AM, tapos matatapos ako ng
9:30 PM. So, minsan hindi natatapos yung ibang trabaho, pero binibilisan ko. Kapag umabot or kapag hindi talaga natapos yung ibang trabaho, so basta 9:30 pasok na ako sa ano niyan, sa kwarto kasi yan yung nakalagay sa timetable na binigay sa akin. Before 9:30 dapat tapos na yung trabaho. Kapag hindi natapos ay pumasok na sa kwarto para pahinga. Siyempre maligo pa daw ako hanggang hindi nila alam kung gaano katagal maligo. Tapos ayun nga, hindi nila gusto na antukin sa oras ng trabaho kaya pinapahinga ng maaga pa. So ayun yung nangyari. Sabi ng amo ko, pwede daw ako magpahinga. So, ayun, okay. Ang ginawa ko, nag-time management ako. Nung hindi pa ako kinausap ni amo, matatapos yung trabaho ko 11 ng tanghali or 11:30. Kasi kakain ako ng 11 or 11:30 to 12. Ganun kain ko yun. So, wala na akong trabaho. Mula 1 or mula 12 hanggang 4 or 5. Ganun mga be. So, ang ginawa ko naghinay-hinay ako sa mga trabaho or gawaing bahay. Ang ginawa ko noon is hanggang alas 2. No, ang ginawa ko. Hanggang alas 2, magtrabaho ako, hinay-hinayan hanggang alas 2. Pero pagpatak ng alas 2, sa kwarto na ako noon. Magsi-cellphone, mag-upo-upo, mga be. Ginagawa ko yan siya araw-araw hanggang sa may pasok na yung baby. Kasi 9 months, no? May playgroup na siya. Ganun yung mga bata dito. Kahit na baby pa yan sila, pinapasok yan sila sa school for practicing or yung inoobserbahan sila kung may problema ba yung bata sa utak, ganun. Or sa mga galaw niya. So ayun hindi ko yun binago hanggang ngayon, no? Araw-araw meron pa rin akong pahinga, hindi ko yun siya binago. Tapos yung mga amo ko, hindi rin sila nagbago. Kasi nga, yung trabaho ko, hindi ako nagbago sa trabaho ko. Sa oras ng gising ko, never talaga akong nagpa-late. Sa curfew ko, never talaga akong nagpa-late, mga baby loves ko. Kaya ayun, siguro nagkasundo kami sa part na yun. Basta mga be, lagi kong sinasabi sa inyo or tips na gusto kong i-share sa inyo kung ano yung mga ginagawa nyo sa pagdating or unang pagdating nyo sa bahay ng mga amo nyo, dapat hindi kayo magbago para hindi rin magbago yung mga amo nyo. So ganun lang siya kadali at basta ang importante gawin ng maayos ng trabaho, wag magkamali at wag talaga magbasag ng mga gamit like baso, dapat hindi ka makabasag ng baso, makabasag ng mga plato sa mga unang buwan mo. So yung mga appliances, no, alagaan. So uturing mong sayo yung mga appliances like mga heater na yan, linisin mo yan. Dapat hindi ka makasira sa mga unang buwan, 2, 3, no. Dapat iwasan na magkamali. Yun lang talaga yung tips na gusto kong i-share sa inyo. At about naman sa pag-aalaga ng bata, mga babe, sobrang maselan talaga sila, sobrang arte. Ako nga kinaya ko na may lola ako, 2 lola, nagpupunta-punta sa bahay at sila nag-aalaga sa baby kapag may trabaho ako. So ganun kahirap, no? Makisama, lalong-lalo na yung isa walang kumbaga hindi siya marunong mag-English. So minsan kami lang 2 sa bahay, 3 kami ng baby. Alam nyo, ang hirap makipag-communicate sa kanya. Wala talaga, 0-0 siya. Dati nga kahit yes, hindi niya alam. Nung marunong nang magsalita yung baby, ayun, doon na siya nag-ano sa akin, nagsabi ng yes, no. Kapag tinatanong ko, sabi, ang sagot lang kasi yes, no. Tapos, ang kasunod nun, puro na yun mga Chinese kasi taga-China siya. So, iba yung salita niya sa salita ng mga amo ko. Pero marunong din siyang mag-Cantonese. Yun yung mama ng amo kong lalaki. Pero alam nyo ba, kahit na hindi kami magkasundo, kinaya ko. So, dapat din dito na marunong kang mag-sign language kapag dapat marunong ka or madali kang makakatch up, no? Malalaman mo dapat kaagad kung ano yung ibig sabihin or sinasabi niya. So magsinyasan kayong 2 yun. At dapat yung madali mo lang marinig or maintindihan yung mga sinasabi kasi ayaw nila na paulit-ulit. So ako yung experience ko, 2 matanda, magkaibang ugali talaga. Ang layo nila sa isa't isa. So grabe, ang layo nila. Yung isa masungit pero napakabait pagdating sa pagkain. Akala mo parang laging galit, pero pagdating sa pagkain, mga be, todo bigay siya. Ang bait niya, hindi siya madamot. Yung isa naman, mga baby loves ko, never talaga akong naanuhan doon ng mga pagkain. Pero ang bait niya. Smiley face, palakwento, chismosa, ganun. Napaka-close naming 2, pero pagdating sa pagkain, iba yung niya, iba yung kumbaga, iba rin yung trip niya. Magkaiba talaga sila ng trip. So kapag sabi nila dito na mahirap daw may mga matatanda na kasama sa bahay. So, ang masasabi ko lang, no, tama or tamang pag-intindi, pag-unawa at pag-adjust. Hindi pwede na sila yung mag-a-adjust para sa iyo. Yun yung totoo. So, hindi yun siya pwede. Dapat ikaw talaga yung mag-adjust to the max, pro max. So, ayun siya mga be. And tips din, no, about sa baby, sinasabi ko sa inyo, maselan talaga sila. So, napaka-arte ng isang lola ko pagdating sa baby, yung paglinis, paligo. So, utos dito, utos doon, mga baby loves. Pero, halimbawa,
nafe-feel mo na masungit, matapang, kumbaga bungangera yung ano mo, yung popo mo, idaan mo na lang sa jokes, tapos magsalita ka na matatawa siya, ganun. Ganyan ako eh. So, hindi pa ako makakapagsalita sa aking lola is natatawa na ako. Kaya ayun, imbis na nababadrip siya, nawawala yung bad atmosphere sa aming dalawa. Kung yung parang magwawarla na yung mood niya, no? Parang nawawala siya, nasiswitch siya sa into nagiging masaya. Basta pakikisama is the key. Marunong ka dapat makisama. So, ayun nga siya mga be. Ang last is, or last na ba to? Sinasabi nila na may termination dito, no? Hindi daw maganda, ganon. So, mga be, grabe. Ito yung tips na i-share ko sa inyo about termination. So, umpisa pa lang, no? Kapag kayo ay, lalong-lalo sa mga baguhan ha, mga first timer. So, umpisa pa lang, bagong dating nyo sa mga amo nyo, kilalanin nyo yung mga amo nyo, no? Hindi kayo, siyempre, nandyan na yung magpakitang gilas tayo para sa kanila at para magustuhan nila tayo. Kasi may, may adjustment period 3 months yan. So, kilalanin nyo yung isa't isa. Ang una nyong alamin sa mga amo nyo, mga baby loves ko, is kung healthy ba yung pagsasama nila mag-asawa. Kapag hindi healthy, tagilid ka dyan. Kapag healthy naman is, grabe, swerte mo, no? Malalaman mong healthy yung mga amo mo kapag hindi sila nag-aaway, masaya sila, ganon. Yung parang walang problema, smooth lang, basta nagmamahalan yan sila, okay yan. So kahit na hindi ka magpakitang gilas na malala dyan mga be, is walang problema. Pero kapag hindi healthy yung relasyon ng mga amo mo, like lagi silang nagsisikawan, nag-aawayan, kahit nandyan yung mga bata, walang pakialam sa bata, walang pakialam sa bahay, puro cellphone lang, be, mag-ingat ka. Mainitin ang ulo ng mga ganyang amo, no? Tapos mga be, grabe, hindi healthy yung pagsasama nila kapag lagi silang nagtatalo, laging mapapansin mo naman yan, kaya nga dapat pag-aralan mo kung ano yung mga ugali nila. Yun ang una mo talagang gawin. So, yung trabaho kasi given na yan, alam mo na yan, basic na yan sa ating mga Pinay. Walang problema talaga kapag pagdating sa trabaho, maliban na lang kung tamad ka to the max. May iba't ibang klaseng katamaran sa isang tao or uri ng tao, no? Pero hindi natin yan i-explain kasi iba rin yung katamaran ko eh. So, ayun siya mga be, dapat alamin mo kung healthy, no? Ang ugali ng mga amo mo, yun talaga yung pag-aralan mo para alam mo paano mag-adjust, no? Baka sasabihin mo, ano ba tong amo ko? Laging yung bunganga parang garan, parang baril, ganun. So, may ganyan, pero ang mababait, no? Meron nga yung sa pinsan ko, yung amo niya, expression niya is, are you crazy? Ganon, yung experience daw ng expression, mahilig siya, are you crazy? Yeah. You have no brain. Ganon yung experience ng amo niya, tapos tinatawanan ka pa. Grabe, ganyan yung mga amo niya. Pero alam niyo, expression lang yun. Kumbaga, natutuwa siya na sabihin yun. Hindi niya alam na ikaw ay nasasaktan na. So, ganun lang siya. Parang trip-trip niya lang. Pero, napakabait, no? Maunawain na amo, no? Kunting mali mo sasabihin sa'yo na, are you crazy? Are you, ganun. You have no brain, ganun. So, napakasakit na salita, pero napakabait. So, expression niya lang yun. Kaya, lagi kong sinasabi na sa inyo, again, kilalanin nyo muna yung mga amon nyo para iwas termination. Doon nyo malalaman sa ugali ng mga amon nyo kung paano nyo sila pakisamahan, unawaan, no? Or paano nyo sila, kumbaga, para maintindihan nyo yung ano nila, yung, kumbaga, yung para maintindihan nyo kung ano talaga sila. So, grabe, yun na lang ang i-share ko sa inyo. Kung gusto nyo pa ng another videos or may gusto kayong itanong, just comment there sa baba ng ating videos, mga baby loves ko, at sasagutin ko yan. So, sa abot ng ating makakaya. At grabe, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe na baguhan pa lang sa ating YouTube channel, don't forget to subscribe my YouTube channel, mga baby loves ko, and love you all. See you here in Hong Kong sa mga on the way, charing, sa mga alis na at sa mga grabe nag-OOWA, nagte-testa training. Ang dami nyo as in nag-email sa akin, lalong-lalo na sa ating Facebook, no? Grabe. And ayun nga lang. Bye-bye. God bless po.